Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Happy Reformation Day po sa inyong lahat. Ngayon pong araw, ginugunita natin ang Reformation, ang pagkakataon kung saan ay ibinalik ng Iglesia ang kanyang katuruan ayon sa biblikal nitong pagkakaturo. Sa araw pong ito ay ating tatalakayin ang talata o ang mensaheng pinamagatang What is the basic goal of doctrinal study? Ano po ba ang pangunahing layunin ng pagtuturo ng doktrina at ng pag-aaral nito? Alam niyo po, pag pinag-usapan kasi yung salitang doktrina, maraming allergic dyan eh. Ano po, ang simbahan daw ay hindi dapat nagdodoktrina, dapat daw po ay mga practical teaching lang, dapat daw po ang mga isinesermon sa pulpito ay puro encouragement, puro love, puro mag-uplift ng espiritu ng tao. Mga kapatid, kahit ano pong sabihin ninyo, kahit yung mga encouraging messages, kahit yung mga sermon na ginagawa ng mga pastor every Sunday, ang tawag doon doctrine. No, importante po nating maintindihan na wala naman pong rocket science tungkol sa bagay na ito. Ang importante po, maintindihan natin ang kahulugan kung ano ang salitang doctrine at bakit ito importante. Marami po kasing misconception tungkol sa bagay na ito at sa araw pong ito po yung ating pagbubulay-bulayan. So tingnan po muna natin ang isang o ilang mahalagang talata na paalala po sa atin ni Apostol Pablo. Sulat po ito sa mga taga-Colosas chapter 2 verses 6 to 8. Sabi ni Pablo ganito, So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. Sa sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Colosas, ipinapaalala niya ang kahalagahan ng paglago sa ating Panginoon. Yung pag-uugat, paglago at pagtibay sa pananampalataya. Ito raw po kasi magtutulak sa atin sa pagpapasalamat. Sinabi niya sa verse 8 na kailangan nating siguraduhin na hindi tayo maaalipin ng mga mabababaw at mapandayang filosofiya na nakadepende saan? Sa tradisyon ng tao at saan pa sa mga bagay na nandito sa mundo na hindi naman naisin ng Panginoon. So kung hindi ka po maalam sa mga turo at doktrina ng pananampalatayang Biblia, aakayin ka ng mabababaw na pandarayang filosofiya. Kaya nga po ang simbahan ngayon ay naaka-gear towards believing the deceptive philosophy of the world. Na ang sabi po ni Pablo ay nakadepende lang naman ito saan? Sa human opinion, human tradition, and elemental forces of this world. No, importante po talagang mag-aral. At ang problema, hindi po maraming mga pastor ang nagbibigay ng sistematikong paraan para ang kanyang mga kaanib ay matuto ng mga pag-aaral ng doktrina. Sa umaga pong ito, makinig po kayo at ilalaan ko po ang oras na ito para bigyan ng emphasis ang mga doctrine at bakit ito mahalaga. Simulan po muna natin sa kanyang definition. What is doctrine? Mga kapatid, the word doctrine simply means teaching or instruction. Kapag narinig niyo yung salitang doktrina, isa lang ibig sabihin nun, turo o instruction.
Kaya pag sinabing, ano ba doctrine ng church nyo? Ano ang ibig lang sabihin ng tanong na yon? Ano ba itinuturo ng simbahan ninyo? Alam nyo po ba yung prosperity gospel? Doctrine din yon. Yun ang mga doktrinang nilikha ng mga tao para makapang-engganyo ng labis na pagbibigay ng kanilang mga kaanib. Doktrina yon, teaching yon, instruction yon ng mga makabagong henerasyong pastor na ang gusto'y magpayaman at umasenso sa pamamagitan ng pangungulekta sa kanilang mga miyembro. Doctrine din yon. Kaya nga po, ang tanong, ito ba'y doctrine ng Biblia? Hindi. Ito po yung tinatawag kanina ni Pablo na mga elemental forces, doctrine and philosophy of men. Nagnilikha lang yan. Kaya importanteng mag-aral tayo. Alin ang biblical doctrine? Alin ang turo ng mga apostol? Alin ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo na mga mahalagang doktrina na magpapatibay sa atin, magpapaugat sa atin at dadalahin tayo sa pagpapasalamat. Alam niyo po mga kapatid, a Bible doctrine consists of all that the Bible has to say on a particular subject. Kaya pag sinabing doctrine, teaching lang yon, mga teaching ng ano tawag doon, ng Marxism, ng Leninism. Yan po yung mga teaching ng mundo eh. Yung liberalism, those are teachings. Yung mga NPA, nagdodoktrina din yan eh, hindi po ba? Yung mga New People's Army sa Philippines, yung mga makakaliwa, pumupunta po sila sa mga bundok, pumupunta sila sa mga bayan-bayan at nagtuturo ng kanilang doktrina. So, ibig sabihin yung doctrine is not all about Bible doctrine or biblical teaching, basta sinabing katuruan or mga instruction, doctrine ang tawag dyan. Tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, primarily, dapat alam natin kung ano ang ating sinasampalatayanan. Ang malungkot, many people go to the church every Sunday nang walang concern kung ano yung tinuturo at kung ano yung pinaniniwalaan ng simbahang kanyang dinadaluhan. At ito ang dahilan kung bakit maraming naliligaw. Marami pong nadadala. Imagine niyo, sabi ni Kiboloy, milyon ang miyembro niya. Di katakot-takot yung mga taong yung nadala ni Kiboloy sa maling paniniwala. Maraming naaakay yung mga prosperity preacher, sina Eddie Villanueva, si Ed Lapis, napakaraming mga nadadalang kaanib niyan eh. Pero yung mga miyembro, they doesn't care about what these people teach. As long as nandun sila, na-encourage sila, every Sunday natutuwa sila sa mga palabas doon, ang kantahan, sayawan, at mga emosyonal na appeal ng mga pastor na to, okay na sa kanila yon. Pero hindi nila nalalaman na napakahalaga na mag-aral ng doctrine. Why doctrine is necessary. Now, siguro po sisimulan ko ang pag-aaral na ito doon sa ating tema, sa ating topic. What is the basic goal of doctrinal study? Ano ba ang pangunahing layunin? So, yung kanina binanggit ko, yung mga New People's Army, yung mga leftist group sa Philippines ay nagdo-doctrine. Anong purpose nila? Bakit nila ginagawa yon? Una, para makapanghalap ng miyembro. Para dumami pa yung mga NPA, yung New People's Army. Yung Islam, yung mga leftist Islamic group na kung saan nag-evolve yung mga Abu Sayyaf, yung mga bandits sa Philippines, nagdoktrina din yan. At ang pangunahing doctrine yan ay extreme Islam. No? Yung extreme Islamic teaching. Yung jihad, yun ay doktrina din. Kaya nga yung iba talaga namang handang magpasabog ng kanilang katawan sa gitna ng maraming mga tao at handang mamatay para sa kanilang pinaniniwalaang doktrina. So, mahalaga mga kapatid na tayo bilang mga Kristiyano ay knowledgeable sa mga doktrina ng atin pong banal na kasulatan. Now, balikan natin yung tanong, what is the basic of doctrinal study?
Ang sagot po niya ay una, to give us an orderly understanding of basic biblical truths. Basic biblical truths. Ano po sabi ni Lucas? Tingnan niyo po, tatagalogin natin. Ano po? Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Ang kanilang isinulat ay ayon sa itinuro sa amin ng mga taong buhat pa sa simula ay mga saksi at mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Kaya't matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo, upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga itinuro sa inyo. So ang writer po nito si Lucas. Ang pinadalan po ng sulat address kay Theophilus. Kaya yung Book of Acts na sulat ng mga apostol o mga ginawa ng mga apostol, ang sabi ng mga Bible scholar, si Lucas din ang sumulat nun kasi it was also addressed to Theophilus. Kung paano nagpahayag si Lucas dito sa Luke 1, ganun din po sa Acts chapter 1. So ano pong layunin ng pagkakasulat nito ni Lucas? Sabi niya, marami ng mga bagay na itinuro sa amin buhat pa nung simula. At naging saksi kami sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya matapos kong aralin ang doktrinang ito, patapos kong matutunan ang mga aral na ito, at maalaman ng lahat ng mga pangyayari buhat pa nung pasimula, minabuti ko, minarapat kong sumulat din sa iyo ng isang maayos na salaysay. Ano po? So, ito yung sabi eh. Sinabi po ito ni Lucas dito po kay Theophilus, sumulat ako ng maayos na salaysay para sa inyo. Not only to Theophilus, but all those brothers and sisters of faith. At anong layunin ni Lucas dito? Upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga itinuro sa inyo. That you may know the certainty of those things in which you were instructed. So yun ang layunin. Para magkaroon tayo ng tinatawag na orderly understanding. Upang matiyak natin ang ating mga itinuro o yung mga itinuro sa atin. Alam niyo mga kapatid, yung mga taga-Berea, mahalaga sa kanila ang tamang aral. Kaya pag may nangangaral sa kanila, maging mga apostol na, they go to the scripture, they seek the scripture, tinitingnan kung yung nangangaral ay nangangaral nga ng sinasabi ng Biblia. Kung tama ba yung konteksto ng pangangaral, kung tama ba yung interpretation ng pangangaral, mahalaga kasi yun. No, kaya ito yung dahilan, basic na reason why the doctrine is so important. To give us an orderly understanding of basic biblical truth. Ang mabigat po nito, marami matatanda na yung basic of biblical truths lang, hindi pa alam eh. Basic, ibig sabihin yan, elementary teachings of the scripture. Pangalawang reason, to ground us in our faith solidly upon the Word of God. Ano sabi ng Colossians? Ito po yun, ho. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay na kayo na may pagkakaisa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. No? Be strong in your doctrine. At lagi kayong magpasalamat sa Diyos, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito, at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Those are the goals of doctrinal study. To give us an orderly understanding of biblical truth,
to ground us in our faith solidly upon the Word of God. Tandaan mo kapatid, kapag malinaw ka sa doktrina, hindi ka magpapalipat-lipat. Hindi ka parang tipaklong na simbahan dito sa Lunes, sa linggong ito, dito sa Sundalinggo, lipat ng lipat. At pag ikay nalipat ng tirahan, hahanapin mo yung talagang solid ang foundation at malalim ang turo pagdating sa mga aral ng Biblia. You just not gonna go on churches na meron lang karato lang born again, yun na yun. Susuriin mo. Dahil ikaw ay magiging matibay at magiging mapanuri sa pupuntahan mong simbahan at pastor na pakikinggan. Mahalaga yun mga kapatid. Kaya hindi po dapat na you just go to the nearest church in your house. You just need to, search the church that will help you grounded to the solid foundation of the Word. Amen? So, ang pangatlong tanong, why is it important for us to study Bible doctrine? Bakit mahalaga? Marami po itong mga reasons na ito. At palagay ko, kung ikaw ang tatanungin ko ngayong kapatid, bakit mahalagang mag-aral ng Bible doctrine, meron ka ding maisasagot sa akin. Pero ang pangunahing reason kung bakit mahalaga ang doktrina, because it was important to Jesus. Mahalaga kay Jesus ang pag-aaral ng doktrina. Sabi po sa John 7:14-17, ano sabi diyan? Nang kalagitnaan ng pista, pumasok si Jesus sa templo at nagturo. Importante sa Panginoon ang pagtuturo ng mga araling biblikal, ng araling makalangit. Doctrine yun. Ang sabi po sa verse 15, nagtaka ang mga Hudyo at naitanong nila, saan kaya nakakuha ng karunungan ng taong ito? Gayong hindi naman siya nakapag-aral. Kaya't sinabi ni Jesus, hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Kung talagang nais ninumang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko'y mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Look at that. Sabi ni Jesus, hindi galing sa Kanya kung hindi galing sa nagsugo sa Kanya. Pinakikita lang ng Panginoong Hesukristo dito na He was the Messiah, the sent one. He was the Messiah given by God to be the instrument of salvation. At dito po, mahalaga sa Panginoon na tuparin ang layunin ng Kanyang pagparito at ipaunawa, ipangaral ang naisin ng nagsugo sa Kanya. Kaya, yung mga pastor, hindi naman dapat nagtuturo ng kanya lang opinyon. Kung hindi, yung opinyon at aral ng nagsugo sa Kanya. Tama po ba mga kapatid? Mahalaga ang doktrina at ang mga Bible doctrine because it was important to Jesus. Nakita po natin, Jesus Himself focused on teaching in His ministry. Kahit saan siya pumunta, nagtuturo siya. Nagtuturo siya sa mga alagad habang nakaupo, habang nakatayo, habang naglalakad. Hindi po nasayang ang 3.5 years ng mga alagad na tinuruan ng ating Panginoong Hesukristo. It was Jesus' knowledge of true doctrine that gave Him a sharp sword against the devil. Luke 4:4, ano po ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Di lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi saan, sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Sa pagkakataong yan, ang demonyo ginamit ang kanyang husay sa doktrina. Ginamit ni Satanas ang kaalaman niya sa mga doctrine of the Scripture. Ngayon, kung si Jesus ay hindi maalam sa mga doctrine na ito, anong ika-counter mo? But because Jesus was knowledgeable of the true doctrine, walang nagawa sa kanya ang kaaway. Tinukso siyang gawing tinapay ang bato, tinukso siyang tumalon at maging Superman,
Tinukso siyang lumuhod para ibigay sa kanya ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan. Pero ang isinagot ng Panginoon kay Satanas, nasusulat, nasusulat, nasusulat. Importante ang doktrina sapagkat kay Jesus ito ay mahalaga. Jesus instructed us, all of us, to do the same. Ano sabi sa Matthew 28:20? Ito yung Great Commission. Humayo kayo, ipangaral ang salita at bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At, verse 20, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko. Yun ang commission eh. Teach them to obey every commandment na itinuro ko sa inyo. Kaya ganito po ang ginagawa natin, na patuloy nating ipinapangaral ang turo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, yan ang tanong, why is it so important for us to study the Bible doctrine? Because it was important to Jesus. Second, because it was important to the disciples. Kung mahalaga ito sa Panginoong Hesukristo, kumusta naman yung kanyang mga naturuan? Natanggap ba nila ang importansya at kahalagahan nito? Yes. Because in Acts chapter 6 verse 4, ito po yung first controversy na dinanas ng mga apostol na nagkaroon sila ng problema sa pagpapakain doon sa mga Helenista, doon sa mga hindi purong Hudyo. Yung mga tao ay pumunta sa mga alagad at ang sabi nila, tulungan mo kami, tulungan nyo kaming ayusin ang kusina. Nagkakagulo ang mga tao kung sino ang unang kakain. Nagkakaproblema tayo, may nauubusan. Ano sabi ng mga alagad? Hindi namin trabaho yan. Pumili kayo sa inyo ng mga lalaki na puspos ng Espiritu Santo. Magtalaga kayo ng gawain para sa mga pagpapakain at sa kusina. Pero kami, referring to themselves as the apostles, we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Ganon kahalaga ang pagtuturo, ang pangangaral para sa mga apostol. Ngayon, ang tanong, yung bang mag-ayos ng problema hindi importante? Importante. Yung bang ang pastor dapat mag-solve ng mga issue, hindi ba yun importante? Importante. Pero tandaan ninyo, the primary role of the preacher, of the disciples, of the man of God, is to devote themselves to prayer and the ministry of the word. Yun ang importante. Yun ang mas mahalaga. Kaya naniniwala po ako, mga kapatid, na mahalaga ang pangangaral ng salita ng Diyos because not only the Lord Jesus give high importance to it, but also His disciples. Amen? Pangatlo, mahalaga ang pagtuturo ng doktrina because it was important also to the Apostle Paul. Take note, the Apostle Paul was not part of the original 12. Hindi po siya kabilang doon sa original na 12 apostol. In fact, nung namatay si Judas, pinalitan siya ng iba. Hindi naman si Pablo pumalit doon. Si Pablo po ay naging apostol noong siya'y nakatagpo mismo ng risen Christ doon sa Damascus, sa daang Damascus. At nung siya'y naging apostol, before siya ay persecutor ng mga mananampalataya. Nung siya'y naging apostol, isa ang ginawa ni Pablo. Binigyan niya ng pagpapahalaga ang turo at pagtuturo ng doktrina. Ano sabi niya kay Timoteo? 1 Timothy 4:16. Take heed to yourself and to the doctrine. Take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. So ito ang sabi ni Pablo kay Timoteo. Importante ang pag-aaral ng doktrina sa pananatili mo rito, at paggawa nito, ililigtas mo sarili mo at yung mga nakikinig sa iyo. So that is how important it is. Na po?
Ano pa? Ano pang importansya ng pag-aaral ng doctrine? Importante ito because the early church saw it as one of the necessary essentials of body life. Hindi lang mahalaga kay Jesus, hindi lang mahalaga sa mga disipulo, hindi lang mahalaga kay Pablo, kundi yung mga early church people. Nakita niyo yung transition. Pinakikita ko lang po ito para ipakita sa inyo na bakit sa panahon natin, hindi na ganun kahalaga ang teaching. Hindi na ganun kahalaga ang doktrina. Ngayon, ang ginagawa ng mga tao, puro na lang mga emosyon, puro na lang mga kantahan, lundagan. Mas pinaprioritize ang mga, ano tawag doon? Pagkanta, pagsayaw, pagpalakpak, paglundag, kesa doon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Gaya ng binanggit ko kahapon 15 minutos na sermon, ano matututunan mo doon? At pag medyo napahaba ka ng konti, sasabihin, ang haba mo namang mag-sermon. Samantalang yung early church, natatandaan niyo po ba yung instance ng si Paul ay nangangaral? Tapos itong si Eutico nahulog. Nakatulog Mahaba, ano po? Sa aklat ng Nehemiah, chapter 8, itong si Ezra, nung nayari na po yung pader ng Jerusalem, nangaral, gumawa sila ng podium, pinatayo nila si Ezra doon, at nangaral si Ezra, alam niyo po, simula umaga hanggang gabi, hindi tumigil si Ezra ng pangangaral. It was in the Old Testament. Ganun ka-essential ito Ganun kahalaga. Dahil pag hindi mo naturuan talaga ang mga tao, mga kapatid, tatangayin ng mga kung ano-anong mga turo. Napakadaling mabola ng mga scammer ng relihiyon. So the early church saw it as one of the necessary essential. Sabi po ng Acts chapter 2, 41-42, and those who gladly receive His word, those who gladly receive the message, the doctrine, were baptized. And that day about 3,000 souls were added to them. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Nakita niyo po mga kapatid, pagkatapos na ang mga tao'y tawagin ng Panginoon para sa kaligtasan, ang sumunod na nangyari, binautismuhan sila at nagpatuloy sila sa mga turo ng mga apostol. Saan? Sa doctrine, sa fellowship, sa breaking of bread, and in prayer. Diyan po sa Acts 2:42, makikita nyo po yung mga importanteng ginagawa ng mga mananampalataya. Lang naman po dapat ang ginagawa ng mga mananampalataya Maging sa panahon natin, dapat yan lang. Kaya pastor, mag-concentrate ka lang sa mga bagay na yan. Ano-ano yan? Doctrine, teaching of the doctrine, fellowship, mag-fellowship kayo na mag-fellowship. Magputol-putol kayo ng tinapay, may kainan talaga, magsalo-salo kayo, mag-celebrate kayo. Pagkatapos manalangin kayo. Yung 4 na bagay na yan, mahalaga yan. At kung ginagawa yan ng simbahan, naniniwala po ako, yung simbahan ngayon lalago, uunlad. No, kailangan balanse yan. Hindi naman pwedeng puro kainan na lang. No, marami simbahan ngayon, puro kainan na lang ng kainan. Wala namang pagtuturo ng doctrine. Meron naman, puro fellowship na lang. Fellowship. Sa small group, fellowship. Wala namang prayers. So, yung pong mga bagay na yan, ang essential sa isang growing churches. O sa mga growing churches. At yan po mga kapatid, na pagtuturo ng doctrine is one essential. Amen? Ano sabi ng mga talata? They continued steadfast in the apostles' doctrine. To continue steadfast is to persevere, to give constant attention to a thing, to be devoted to be in constant readiness for. Hindi po tumigil ang mga alagad dyan. Kaya no wonder nakarating sa atin ang Ibanghelyo. Panlimang dahilan kung bakit mahalaga ang doktrina.
Sabi po, because it is God's means of progressing the development of our Christian character. Kapag natuto ka, kapatid, na tama ang turo, tama ang pamumuhay. Tama po ba? Pag tama ang natutunan, tama ang application. Ang tamang doktrina, magdadala sa tamang karakter. Kaya pag mali ang natutunan, mali rin ang pamumuhay. Maling turo, maling application. Kaya, importanteng mag-aral ng doktrina because it progress the development of Christian character. Ano po sabi ng Isaiah 28:9-10? Sabi po dyan, whom will I teach knowledge? And whom will He make to understand the message? Those just weaned from milk, those just drawn from the breast, for precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little, there a little. Ang pagtuturo daw ng doktrina, mga kapatid, saan nagsisimula? Nako, dapat dun pa lang sa humihiwalay, sa pagsuso. Yung mga bagong silang, ano po, sinisimula na. So, probably this is talking about spiritual birth. No, 'di ba sinasabi tayo hindi pa mapakain ng karne kasi hanggang ngayon gatas pa eh. No. Hindi pwedeng habang panahon gatas ang kinakain. Sabi po diyan precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, here a little, there a little. Ganun ang pag-aaral eh. Hindi naman po pwedeng isang upuan isasaksak na sa iyong lahat. Kaya nga yung Bible study, walang katapusan eh. Sabi po ng mga pilosopo Bible study kayo ng Bible study. Kailan ba kayo gagraduate dyan sa kaba-Bible study? Mga kapatid, ang graduation sa pagba-Bible study, kapag kukunin ka na ni Lord. Tama po ba? Kasi walang katapusan. Precept upon precept, line upon line. Hindi niyo po ba napansin? Dito po sa Tinig ng Pag-asa, kayo pong nasanay na makinig dito. Most of the time, yung mga bagay na itinuturo ko, paulit-ulit lang naman. Napansin niyo po ba mga kapatid? Paulit-ulit lang naman ang inyong lingkod. Dahil binibigyan lang natin ng emphasis ang kahalagahan ng mga bagay na ito. Sabi po ni Santiago, hindi daw tayo dapat mga hearers lang, kung hindi doers of the word. Naniniwala po si Santiago na kapag tama yung napakinggan mo, magiging mabuti kang tagasunod. Kapag tama ang doktrinang natutunan mo, maipamumuhay mo ito. Pero merong mga tao na hearers lang. At ang sabi yung mga hearers lang, dinadaya nila ang kanilang mga sarili. Sa verse 23, for if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. Ano po sabi? For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of a man he was. Ang linaw ni Santiago, ang sabi diyan, hindi tayo dapat mga tagapakinig lang, kundi dapat ay tagagawa din. Ngayon, ang tanong, kung tayo'y maling tagapakinig, mali din ang ating gagawin. At kung tayo'y mga maling tagapakinig at mali ang ginagawa, katulad lang tayo ng taong tumingin sa salamin, nakita sarili, nalimutan ang kanyang itsura. Maraming ganun hearers lang. Kaya importante na matuto tayo ng tamang doktrina nang maging tama ang ating mga pamumuhay. Right teaching leads to righteous living. Amen? Right orthodoxy will lead to right orthopraxy. Ang sabi po ng Kolosas 1:9 hanggang 10, ang sabi diyan, o 9 hanggang 10, halo-halo, Spanish, English. Sa Tagalog, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu.
Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Look at that. Mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na lubusan nyo itong maunawaan. Kasi pag naunawaan ng mga tao ang kalooban ng Diyos, sa pamamagitan ng karunungang ang may dalay ang Espiritu, naku, makakapamuhay yung tao ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. Kaya wag na kayong magtaka, ang tagal-tagal na sa simbahan, parang mga hindi Kristiyano buhay. Bakit? Kasi ang babago ng buhay, tamang katuruan. Tama po ba? Minsan sasabihin nyo, ang tagal-tagal ng Kristiyano, mapamahiin pa. Nagpapapaniwala pa dun sa mga maling katuruan. Alam niyo po, lungkot na lungkot ako. Meron po ako napanood sa telebisyon, Kristiyano Kristiyano daw ang nag-i-interview. Naniniwala sa karma. Ano po? Alam niyo po ba yung karma? Hindi po turong Kristiyano yun. Yung po ay Hinduistic belief. Yung karma, kapatid yan ng ano tawag doon? Reincarnation. Magkapatid yan eh. Konektado yung karma sa reincarnation na kapag ikaw ay hindi mabuting tao at ang ginagawa mong masama, pag namatay ka, magre-reincarnate ka, pwede kang daga, pusa, o kaya'y butiki, o cockroach. Dahil masama ka eh. Di ba kayo nagtataka sa India, bakit hinahatulan natin ang India na parang napakadugyot? Kung magsipagluto, nagtatakbuhan yung mga daga, nagkalat yung mga ipis, napakaraming mga hayop na naglipana sa paligid. Ba't hindi nila linisin? Hindi nila yun gagawin. Dahil para sa kanila, yung karma, isang mumo na bumagsak sa lupa, ay pagkain ng hayop na pwedeng kamag-anak nilang nag-reincarnate. Kaya di sila naglilinis. Hindi ba kayo nagtataka? Ito po mga kapatid ay obserbahan nyo, manood kayo sa YouTube ng mga nagsasandok ng pagkain, naghahalo ng pagkain. Hindi ba pwede namang haluin ng hindi tatapon? Pwede namang sumandok ng hindi kakalat? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit napakadumi ng paligid ng mga street vendor ng India? It is because they do that intentionally. Pinapasabog nila yon, pinapakalat nila yon, dahil bawat tatalsik na mumo, tatalsik na kalat, para yon sa mga kamag-anak na nag-reincarnate na daga, pusa, cockroach, o kung ano-ano pa. Because they believe in karma and reincarnation. Ikaw, Kristiyano ka, nakikiganon ka. Hahabulin ka rin ng karma. Hahabulin ka rin ng yoga. Hindi ba kayo nagtataka? Lahat ng pelikulang Bollywood, yung mga Indian, hindi natatapos yung kanilang pelikula na walang sayawan, nang walang kantahan. Bakit? Part yun ng kanilang relihiyon. Ang galingan ng India. Lahat ng pelikula nila, kay love story, kay barilan, digmaan, biglang may papasok na sayawan sa gitna. Nakapanood na ba kayo ng Bollywood movies? Yung Bahubali, yung gera yun, no? Pero biglang-biglang may sayawan sa gitna. Kasi part yun ng kanilang relihiyon. Na merong portion doon sa movie na sasambahin nila si Krishna, yung maraming kamay, na si mga Brahman, no? At kung ano-ano pa, napakarami nilang libu-libong mga Diyos. So, ganun po mga kapatid. Teaching nila yon. Pero bakit tayo nakikikarma, nakikiyoga? Yung yoga mga kapatid ay Indian, Hindu meditation, Hindu prayer. Hindi ka na nga marunong magdasal ng tamang dasal ng Kristiyano. Nakikiyoga ka? Bakit? Wala ka kasing alam. Hindi ka naturuan ng tamang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos, ng tamang pananalangin. Na hindi importante yung posture, pero sa mga Hindu, bawat posture na yan
ay may meaning yan para sa kanila. At iyan ang paraan ng pakikipag-ugnayan nila sa iba't iba nilang mga Diyos. Sablay yun sa turo ng mga apostol ng proper way of praying. Kaya tandaan po ninyo, right teaching leads to righteous living. Pangalawa, right teaching leads to Christian freedom. Ito po ang sabi ng Banalang Kasulatan. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ay tunay na mga alagad ko. Ang magiging epekto, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Bakit yung iba'y patuloy na alipin ng pamahiin, ng tradisyon, ng mga kasabihan, ng mga pinaniwala silang wala namang basihan sa Biblia. Bakit? Kasi hindi naturuan ng tamang doktrina. Pagdating sa doktrina ng afterlife, ng patay, ng funeral service, ubod ng daming sablay. Kahapon, meron po akong inilibing. Funeral service, rather. No? Naging tagapagsalita po ako. Wala daw, narinig ko yung term na, bawal magpasalamat. Diyos ko naman. Yung pagpapasalamat, Christian virtue yan. Kapag binigyan ka, pasalamatan mo. Pero dahil may patay, bawal daw mag-thank you. Nasaan yan naman nahagilap yung mga yan? Saan naman natin nakita sa turo ng Biblia na kapag may patay, bawal mag-thank you? Wala, balibalik rin yung man ng Bible, wala ho nun eh. Wala ho akong natandaan na tinuro ng mga apostol na pag may patay, bawal magwalis, bawal maligo, bawal mag-thank you, bawal ganito, bawal ganon, unahin nyo pa pag iyong ipapasok na sa nicho. O kaya itawid yung bata doon sa ubod po ng dami niyan. Ngayon ang tanong, bakit ginagawa yan? Mga Kristiyano na nakikita ko, ginagawa pa rin yan. Hindi kumakain sa patay. Bawal mag-thank you. At kung ano-ano pa. Wala hong basihan. Walang katotohanan. Pero patuloy na ginagawa. Ang mabigat nito, nagiging alipin tayo nito, pinapasa pa natin sa susunod na henerasyon. Tandaan po ninyo, right teaching leads to Christian freedom. Kaya yung iba alipin hanggang ngayon hindi po natutunan ang katuruan. Yung paniniwala na yung namatay, nagbabantay. Karinig na ba kayo? Naku, kuya, bantayan mo naman kami. Diyos ko naman. Patay na yung tao, pinagbantay nyo pa. Tapos pag namatay ang bata, magiging anghel. Wala pong ganon. Yung tao, yung anghel, anghel. Yung tao, hindi nagiging anghel. Wala hong ganon. Pagkatapos yung espiritu ng tao nagpapagala-gala na pwedeng maging multo kapag hindi nabigyan ng hustisya. Lalagyan ng sisiw yung ibabaw ng ataol habang nakaburol. Para daw, ano bang ibig sabihin noon? Yung tuka ng tuka, yung manok doon sa ataol, tutukain din daw yung konsensya nung gumawa ng kalapastanganan o ng mga krimen. Diyos ko po, talaga naman. Matatawa ka na lang kung saan napaghagilap ang mga aral na ito. Anyway, doktrina din yon na kahit anong gawin mo, hindi na matanggal sa tao. Mapapaaway ka lang kapag sinaway mo. Pero bakit sila nangahawakan doon? Kasi hindi sila naturuan. Marami ho niyan, na po. Pag uulan, kasal mo, maglagay ka ng itlog sa bubong. Katakot-takot na pamahiin.
Maghahanap ka ng trabaho, palabas ka ng bahay, nakasalubong ka ng pusang itim, hindi ka natutuloy. Mga kapatid, nagiging alipin tayo ng mga bagay na ito dahil hindi natin natutunan ang tamang doktrina. Amen? Ano po ang sabi sa John 8:36? Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. If the Son set you free, you will be free indeed. Amen? Pangatlo, right teaching leads to sanctification. Tamang turo, hahantong sa tamang kabanalan. Amen? Ano po ang sabi ng Biblia? John 15:13, you are already clean because of the word which I have spoken to you. John 17:17, sanctify them by your truth, your word is truth. Yung salita ng Diyos ang naglilinis. Yung turo ng Biblia ang nagsasanctify. Amen? Kaya pag tama ang turo, makakapamuhay tayo ng may kabanalan. Tama? Pangapat, right teaching leads to maturity. Kaya yung iba hindi nagmamature eh. Bakit? Nasanay na lang sa gatas. Every Sunday, pupunta ka sa church, bubulahin ka ng pastor. Tuturuan ka ng mga kwento, devotional. Paano ka lalago dun sa mga devotional na yon? Ang nagpapalago at nagpapabanal, sabi kanina, the word of truth. Sanctify them by your truth. Your word is truth. John 17:17. You are already clean because of the word which I have spoken to you. The word of the Lord that was spoken to the scripture makes us holy. Ngayon, without those words of truth, without the teaching of the doctrinal truth, ano mangyayari? Hindi tayo lumalago. Ano po ang sabi ng Bible? Ephesians 4:14-16. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does its work. It will lead to maturity. Yung tamang pagkaunawa ng salita ng Diyos, ng tamang doktrina, magdadala sa pag-unlad. Amen? Kaya nga binigyan tayo ng Biblia ng mga apostol, ng propeta, ng evangelist, ng pastors, ng teachers. Para ano? For the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edification of the body of Christ. Yan ang sinasabi ng Ephesians 4:11. Kaya po iaangat nyo, basa dyan eh. Ephesians 4:11 hanggang 13. Yun ang binabanggit doon. That we should no longer be children tossed and fro. Importante po yan. At panlima, right teaching leads to life. Amen? It will lead to life. Sabi po ng Proverbs 16:20, Tagalogin natin, Kawikaan 16:20 hanggang 23. Ang sumusunod sa payo ay mananagana, at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa. Ang matamis niyang pangungusap ay panghikayat sa iba. Ang karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya naman
ang kausap ay madali niyang akitin. Right teaching leads to life. Ang sumusunod sa payo'y mananagana. Mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Amen? No? Kaya si Yahweh, si El yun, isa lang yun. Paano kaya ipapaliwanag ni Ed Lapis yung talata na yan ng Biblia? Na si Yahweh daw, ang taong sumusunod kay Yahweh mapalad. Ewan, anyway, ibang teaching yon, no po. At pang-anim, the right teaching is the rain that will cause our lives to bear fruit. Inihalin tulad ang doctrine at ang mga katuroang biblikal saan? Sa ulan. Na ang ulan ay kailangan sa pag-unlad ng halaman, sa pagbubulaklak nito at paglago at pagbubunga. Deuteronomy chapter 32 verse 2, let my teaching fall like rain, and my words descends like dew, like showers on new grass, like abundant rain on tender plants. Kaya every time na pupunta ka sa simbahan at nakakapag-aral ka talaga, nakakapakinig ka ng tamang turo, ang katulad mo ay halamang nadidiligan, nahahamugan, at magdadala ito ng pagbubunga. Kaya ang hamon ito, pag pumupunta ka sa simbahan, wala kang mga pulot na paglabas mo, dry na dry ka. Wala kang nakuhang dilig man lang ng salita ng Diyos, humanap ka ng iba. Pag wala kang natutunan, walang epektong pagpunta sa simbahan. Humanap ka ng didilig sa iyong buhay espiritual. Iyan ang pang-anim. Amen? Now, pang-anim. Ito na pang-anim, pang-lima lang. Because the last days will be characterized by deception. Ayan. Importante ang pag-aaral ng doktrina kasi ang huling mga araw ay mapupuspos ng pandaraya. Kaya kung ikay may alam, hindi ka madadaya. Ito po ang sinasabi ni Pablo. Tingnan po ninyo. Sabi niya kay Timoteo, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlilang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuroang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manihid na budhi. Yan, napakalungkot po nito. Pero ito ang sinasabi ni Pablo na magiging palatandaan ng huling araw. Ngayon, ikaw kapatid ay mananatiling matibay sa huling araw kung grounded ka sa katuruan ng Biblia. Kung ikay solid ang foundation ng pananampalataya. Kaya nga ang sabi ni Pablo kay Timoteo, no, magsumikap. Right teaching will help us to be able to judge the true and the false. Right teaching will help us to be able to judge true doctrine. Sabi ni Pablo, as I urge you when I went into Macedonia, remain in Ephesus, that you may charge some, that they teach no other doctrine, nor give heed to fables and endless genealogies, which cause disputes, rather than godly edification, which is in faith. Sinabi ni Pablo yan kay Timoteo, manatili ka sa Epeso para sawayin mo yung mga nagtuturo ng maling turo. No? Importante mga kapatid na maalam ka sa doktrina kasi kung hindi mo naman madedetermine kung ano yung mali at kung ano yung tama. Kaya nga, ano ang sabi rito? Handling the real helps you to identify the counterfeit. Yung lagi kang babad sa tunay, magiging alam mo kung ano ang hindi tunay. Gaya mga kapatid ng mga counterfeit money, hindi mo naman kailangang aralin yung counterfeit. Babaran mo ang sarili mo lagi doon sa truth and you will know the lies.
Tama? Handling the real helps you to identify the counterfeit. Unless we have studied doctrine ourselves, we have not confidence to know other doctrines. Amen? Pangalawa, right teaching will help us from going astray. Pag tama, nasa tamang daan ka, hindi ka naaalis para pumunta pa sa likong daan. Tama po ba mga kapatid? Kung tama at kumbinsido ka na itong pinag-aaralan mo sa simbahang pinaglagyan sa iyo ng Diyos ay tama, hindi ka naaalis doon. Kung ang dahilan mga kapatid ay mga issue lang sa personalidad, kahit saan ka pumuntang simbahan, may mga personalidad na hindi mo makakasundo. Pero kung nandun ka sa simbahan dahil tama ang mga katuruan nito, pagtiyagaan mo na yung mga kahinaan ng mga taong nakapaligid sa iyo kung malakas naman ang turo at doktrina ng simbahang yon. Kesa pumunta ka nga sa isang simbahan, iyakapan ng iyakapan, puro love, sablay naman ang teaching. Marami hong ganun ngayon. Minsan nga po, mas mababait ang kulto. No, marami pong ganun. Mas mababait yung mga kulto. Kaya, right teaching will keep us from going astray. Proverbs 5:23, ano sabi? He shall die for lack of instruction, and in the greatness of his folly he shall go astray. Ano pa? Right teaching will keep us from being blown about. Efeso 4:14, sabi ni Pablo, nang sa gayon, hindi na tayo magiging katulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at pandiling lang. Sino po ang nabobola ni na Oriel Balano, ni na Kenneth Copeland, ni na Joyce Myers, ni na Joel Austin? Sino po ang nadadala niya mga prosperity preacher ng G12? Sino? Yung mga mahihina sa turo at aral ng Biblia. Totoo po yun. Kasi yung mga nag-aral sa solid doctrine, aalis sa simbahan ng G12. Hindi magpapabola sa mga pastor ng G12. Hindi. Bakit? Puro kabulaanan ang mga itinuturo niyan sa mga miyembro para ano? Para maakit doon sa kanilang networking. Actually, networking yan eh. Pero kung tama turo mo, it will keep us from being blown about. Hindi tayo matatangay niyan. Amen? Ano pa ho? Pang-apat, right teaching will help us to be firmly rooted in Christ. Right teaching will help us to be firmly rooted in Christ. Ano po sabi ng Bible? Ephesians 2:7 o Colossians 2:7. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith, as you were taught, and overflowing with thankfulness. Ayan. Panlima, right teaching will give us confidence in spiritual warfare when the battle is raging. Lagi po tayong may pakikibakang espiritual. Ang makapagbibigay lang po sa atin ng tagumpay doon ay ang tamang turo. Katulad ng Panginoong Hesus, tinukso, hindi siya nadaya. Tinukso, hindi siya nahulog sa tukso. Di po ba, yan din naman ang ginawa ni Satanas kay Eva? Nang pinagduda siya sa turo. Ano po ang sabi ng Satanas? Totoo ba na sinabi ng Diyos? So, because she has no firm knowledge of what the commandment of the Lord. Ano nangyari? Tangay. Dala. Kaya pag wala kang alam sa Biblia, katulad ni Eva, ang dali ka lang bulahin.
Totoo ba na sinabi ng Diyos? Yung mga pastor ng G12, ang gagaling gumamit niya ng talata ng out of context. Tungkol sa pagbibigay, naku po, napakahusay niyang mambola. Yan si Uriel Balano, numero 1 yan. Matitindi yan pagdating sa pera. Magbigay kayo, siksik, liglig, umaapaw, babalik sa inyo. Yung talatang yun, wala naman ni katiting na kinalaman yun tungkol sa pera. Yung pagbibigay, mga kapatid, ng babalik ng siksik, liglig, umaapaw, there is no connection about money. Yun po'y pagpapatawad at habag. Ang binabanggit pong konteksto doon sa pagbibigay at babalik ng siksik, liglig ay umaapaw, ang pinag-uusapan doon ay kahabagan at pagpapatawad. Ibig sabihin, pag nagbigay ka ng mercy, babalik yung mercy, siksik, liglig, umaapaw. Pag nagbigay ka ng forgiveness, babalik sa'yo, siksik, liglig, umaapaw. Walang pera doon. Pero pag ginamit na yan, ni na Uriel Balano, ng mga pastor ng G12, ipapangaral po nila yan. Kapatid, pag nagbigay ka, babalik sa'yo, siksik, liglig, umaapaw. Hindi yung pera ang pinabibigay doon. Habag at saka mercy. Mercy and forgiveness. Habag at pagpapatawad. Kaya, kung tama at alam mo ang doctrine, hindi ka mabobola ng mga to. Maging si Satanas, hindi ka madadaya. Kaya nga ang Panginoong Hesukristo, sa bawat atake ng kaaway, ano yung sinagot niya? Nasusulat. Alam ni Jesus ang nasusulat. Alam niya ang nasusulat. Kaya na ika-counter niya ang katotohanang alam niya ang naging pananggalang niya. Amen? 2 Timothy 1:12-14, that is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame, because I know whom I believe, and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. What you heard from me, keep as the pattern of sound teaching. With faith and love in Christ Jesus, guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. Napakahalagang payo ng isang leader, ng isang matandang pastor sa batang pastor na si Timoteo. At si Pablo, nasa mga panahong ito, nang isinulat niya ang 2 Timothy, nakakulong siya at malapit na po siyang bitayin. Pero sa kabila ng hirap ng pagdurusa, ang sabi ni Pablo, no, this is no cause for shame, because I know whom I have believed. And I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. Tindi ng doctrine, di po ba? Ang tindi ng kanyang paniniwala sa turo ng Panginoon. Amen? Now, pampito, because we are commanded to instruct all nations. Bakit mahalaga ang doktrina? Kasi tinuruan tayo na abutin ang mga bansa. Matthew 28:20. This command is not just given to the apostles and church leaders, it is for all of us to do. Right teaching will help us to give an answer to those who ask. Sa paghayo natin sa sanlibutan para ipangaral ang Ebanghelyo, maraming magtatanong. Ano isasagot mo? Yung tamang katuruan ang magbibigay sa iyo ng sagot sa mga tanong na ibabato sa iyo. Kaya the more na rooted ka sa salita ng Diyos, sa doctrine, madali mong nasasagot yung mga queries, yung mga tanong. Mabigat yung pag tinanong ka, hindi ko po alam yan eh. Napakabigat doon, di po ba? Tama naman po, may mga bagay namang hindi tayo alam at dapat nating aminin. Pero kung ikay tagapagturo, may pananagutan ka na sagutin
ang mga bagay na ito. Pero right teaching will help us to give an answer to those who ask. Amen? Sabi ni Pedro, "But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear." Right teaching will help us to convince those who are contradict. Kaya minsan, depensa na lang ng depensa yung ibang mga pastor eh. Kasi hindi maka-offensa. Bakit hindi maka-offensa? Walang alam eh. Pag may alam ka, at alam mong may mali, sasawayin mo. Ang magbibigay sa iyo ng tapang para sumaway ay ang pagkaunawa sa tamang katuruan. If you don't have the knowledge of the proper doctrine, hindi ka magkakaroon ng lakas ng loob na sumaway. Sasangga at sasangga ka na lang, lagi kang nakadepensa. Titus 1:9, "Holding fast the faithful word as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict." Amen? Pangatlo, right teaching will enable us to teach other. Ang tamang doktrina, tamang katuruan, magtutulak sa ating magturo sa iba. Bakit hindi makapagturo? Una, walang alam. Bakit hindi makapagturo? Pangalawa, hindi naturuan. Sabi ni Pablo kay Timoteo, "You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit to these faithful men who will be able to teach others also." Amen? So, susunod at pangwalo, why doctrine is important? Because right teaching will bring peace to God's people. Ang kapayapaang hindi masayod na ating mga isipan, ang ipagkakaloob ng Diyos. Peace is the opposite of confusion. Bakit nagkakagulo ang simbahan? Kasi iba-iba turo eh. Iba-ibang stand. Iba-iba pagkaunawa sa resurrection. Iba-iba pagkaunawa sa afterlife. Iba-iba ang paniniwala tungkol sa second coming. Iba-iba ang paniniwala tungkol kay Kristo. Iba-iba ang pagkaunawa sa bautismo, sa communion, at sa mga doktrina ng simbahan. So, dahil iba-iba, magre-resulta ito ng chaos, ng kaguluhan. Ngayon, para wag mag-away, wag na lang pag-aralan. Meron po akong alam na simbahan. Iba turo ng obispo, iba turo ng isang general, iba turo ng mga pastor. Pero para wag silang magkagulo, wag na lang pag-usapan ng doktrina. Dahil pag pinag-usapan ng doktrina, sasabog. Pero mga kapatid, denying yung denying. Meron pong nagtuturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabuting gawa. May kilala po ako, obispo eh. Yan daw pong kaligtasan, isang hakbang sa pananampalataya, isang hakbang sa mabuting gawa. Para maging tama ang hakbang, pananampalataya, gawa. Pananampalataya, gawa. So, yun po ang explanation niya tungkol sa salvation. Kakalungkot. Alam naman natin sa ating pagtuturo na ang kaligtasan ay biyaya. Biyaya ng Diyos. Walang kinalaman ang anumang mabuting gawa. Amen? Ngayon, kung pare-parehas tayo sa teaching, pare-parehas ang ating pagkakaintindi, pare-parehas nating hinihimay ang salita ng Diyos linggo-linggo, pare-parehas tayong mamumuhay ng may kapayapaan kasi isa lang ang ating pinaniniwalaan. Tama? 2 Chronicles 15:3-5. For a long time Israel was without the true God, and without a priest to teach, and without the law. Ano magiging resulta? But in their distress they turned to the Lord, the God of Israel, and sought Him, and He was found them. In those days it was not safe to travel about, for all the inhabitants of the lands were in great
turmoil. Yan ang result. Matinding kaguluhan kasi walang tagapagturo. Walang law without God. Kaya pag merong tamang katuruan, may tagapagturo, may kapayapaan. Amen? Pangsyam, because doctrine affects our fellowship. Pag tayo nagtipon-tipon na tayo nag-fellowship, ang nagbaband sa atin ay ang ating pinaniniwalaang doktrina. Kasi pa bawat isa sa simbahan, iba-ibang pinag-aralan. Iba-ibang kulturang kinalaki, lalo po dito sa Canada. Iba-iba po rito. May nahahaluan pa kami ng ibang lahi. Pero ano yung nag-unite? Ang nag-unite ba pagkain? Hindi. Ang nag-unite ba yung amin pong lingwahe? Hindi. Di nga kami minsan pare-parehas na lingwahe. Tagalog nga, iba-iba pa eh. Pare-parehong Tagalog ang sinasalita eh. Iba ang Tagalog ng mga taga-Batangas eh, kaysa sa Tagalog ng mga taga-Visayas, ng Kapampangan. Iba-iba, di po ba? Pero pare-parehong Tagalog yan. Pero ano nag-unite? It is the doctrine. Amen? It is hard to have fellowship with those who do not hold these truths. 2 John 9:11, anyone who runs ahead and does not continue in the teaching of Christ does not have God. Whoever continues in the teachings has both the Father and the Son. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not take them into your house or welcome them. Anyone who welcomes them shares in their wicked work. Kaya yung mga Sabadista, yung mga Saksi ni Jehovah, yung mga Mormon, hindi na ho pinapatuloy yan. Alam nyo nang walang dalang turong matino yan. Hindi na po yan pinagbubuksan ng pinto. Hayaan nyo magdo-doorbell. O kung mag-doorbell man yan, sabihin niyo you have no interest in their teaching. Send them away. Pag in-entertain nyo yan, papasukan kayo ng kaguluhan, mawawala ang inyong kapayapaan. Amen? No? Yan ang pangsyam. 10, because doctrine determines your destiny. There is only one way to life, both now and eternity, and He is Jesus, the way, the truth, and the life. 11, because good doctrine makes one spiritually rich. Proverbs 8:8-11, all the works of my mouth are with righteousness, nothing crooked or perverse is in them. They are all plain to him who understands, and right to those who find knowledge. Received my doctrine or instruction, and not silver, and knowledge rather than choice gold. For wisdom is better than rubies, and all the things one may desire cannot be compared with the teaching or the doctrine of God. 12, because good doctrine makes one wise. Amen? Proverbs 9:9, give instruction to a wise man and he will be still wiser. Teach a just man and he will increase in learning. Proverbs 4:13, take firm hold of instruction, do not let go. Keep her, for she is your life. 19:20 of Proverbs, listen to counsel and receive instruction, that you may be wise in your latter days. Right teaching is hated by the wicked. Right teaching is despised by the fool. Amen? Now, 1 oras at 13 minuto na po ako. Ayoko na pong balikan ito bukas. Konti na lang naman, tiyagain nyo na. Ano pong requirements para sa doctrine? What are the requirements for doctrine? Una, ang doctrine dapat sound. Pag hindi sound ang doctrine, hindi malinaw, malabong doctrine, kasi may mga doktrina naman. May mga pastor na nagtuturo naman ng doctrine. Pero dapat mong unawain, malinaw ba ito? Kasi nung nagsimula na pong magturo ng doctrine ang inyong lingkod sa TNP, nagturo din yung dating simbahan namin.
Nagturo din sila. Gumawa rin sila ng mga curriculum, gumawa pa ng mga booklet, gumawa pa ng teaching materials. Tingnan nyo po, sound ba ang doctrine doon? Sabi ni Pablo, 2 Timothy 4:3-4, "For the time will come when they will not endure sound doctrine." Pag ang tao po, mga kapatid, hindi nasanay sa tamang turo, paniniwalaan na nila ang kasinungalingan at ang gusto na lang nilang marinig ay yung mga bagay na makati sa kanilang pandinig. They have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Di ba kayo nagtataka, mas gusto ng tao yung mga kwento? Yung mga devotional na puro kwento lang? Kwento ayon sa ganito, ganito, ito pong devotion natin ngayong umaga, hinango sa kwento ni ganito, kasaysayan ni ganito, testimony ni ganito. Yon ang gustong marinig ng mga tao. Fables. And they turn their ears away from the truth. Pag ang itinuturo mo katotohanan, salita ng Diyos, ayaw nila niya. Kaya mahalaga, mga kapatid, yung doktrina sound. Amen? Pangalawa, must be pure. No mixture. No water down. Sabi po ni Pablo kay Titus, "Likewise exhort the young men to be sober-minded in all things, showing yourself to be a pattern of good works. In doctrine, showing integrity, reverence, incorruptibility, sound speech that cannot be condemned, that one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you." Yung walang ibabala sa iyo pabalik. Yung walang maigaganti sa katotohanang sinasabi mo. Kasi puro eh. Pangatlo, doctrine must be based on Scripture. Doctrine must be practiced or obeyed. Sabi po ng Biblia, "But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered." Romans 6:17. Tandaan po ninyo, a lot of knowledge by itself can turn us into good Pharisees if we do not observe what we know. Marami sa mga karunungan taglay natin, pwede lang tayong dalhin sa pagiging pariseo, mapanghatol, kung hindi naman natin pinapractice ang mga bagay na ito. Amen? Panghuli, what should be our attitude toward the doctrine of and the Word of God? 1, we should hunger for the Word. Kauhawan natin ito. Huwag tayong magsawa sa pag-aaral, sa pakikinig ng mga mensaheng ito. John 23:12, "I have not departed from the commandment of His lips. I have treasured the words of His mouth more than the necessary food." Kung nagkikrave tayo ng pagkaing pisikal, the more we should crave for the spiritual diet, spiritual food. We should desire spiritual understanding of the Word. We should be attentive to the Word. We should be respectful of the Word. And we should be responsive to the Word. Psalms 19:7-11, ang sabi po, "The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them your servant is warned, and in keeping them there is great reward." Psalms 19:7-11. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong araw.
dito po sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain kayo ng Panginoon.